Noong 2011, nakita namin ang pangangailangan na gawing kapaki-pakinabang ang dating dam site sa aming garden. Gusto naming magkaroon ng espasyo na hindi lamang maganda sa paningin, kundi nakakatulong din sa pagkain at kabuhayan ng aming mga residente. Noong una, may pagdududa at pangamba ang aming mga residente. Pero nang makita nila ang pagbabago, unti-unti nilang naengganyo at nagsimulang makiisa. Nilinis namin ang lugar, tinambakan ng lupa at nagsimula sa simpleng pagtanim. Kasabay nito ang pagbigay ng halaman sa mga residente tungkol sa urban gardening. Talagang tutok po kami sa Barani Urban Mini Park, hindi lang sa Barani kundi sa lahat po ng gulayan sa barangay. May plano po ang Local Government Unit of Batak na i-copy pa sa ibang barangay yung kanilang best practices o yung kanilang gulayan. Una pong rason dyan ay ang gulayan po kasi sa barangay ay for hapag. Yun po ay isa po siyang Memorandum Circular from DILG na kung saan ang mga barangay at saka mga LGU po ay dapat mag-establish ng kanilang gulayan or mapagkukunan ng masustansya at sustainable na production ng gulay. So, pangalawa po, ang purpose po kasi, isang purpose ng gulayan sa barangay ay para may local production ang kanilang barangay even in the midst of extraordinary na mga sitwasyon. Like what happened po noong 2019, as we have known yung pong pandemic, it caused yung food availability po ay challenge. Ang hirap pong lumabas within your barangay. Kaya po ang gulayan sa barangay po ay talagang importante. Amidst na hindi po makalabas ang ating mga kabarangay ay within that barangay, meron na silang mapagkukunan or mapagbibilhan na mga masustansyang gulay at saka healthy. And pangatlo po at panghuli, ang kagandahan po kasi ng gulayan sa barangay ay na-exercise yung dating practice ng mga nauna pa na bayanihan. Kaya magandang i-duplicate siya sa ibang barangay upang sa ganon ay yung thought of bayanihan ay ma-inculcate at magtuloy-tuloy sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang unang layunin namin nung nag-uumpisa pa lang tong garden is magkaroon lang ng konting hardin para lang kumbaga is compliance lang na magkaroon ng gulayan sa barangay. Is an additional income for the barangay as well siguro maeengganyo ang aming mga residente na gayahin kung nagkakaroon na siya ng income. So nagkaroon kami ng pick and pay. Purusin nga presko, bayadan, tinalaklaka nga presyo. So ang ginawa ko is tuwing meron kaming mga activity dito ginaganap. Just like po pag nagkakaroon po kami ng piyesta, just like meron kaming cook fest, so nagkaroon ako ng idea. So sa kakapanood ko sa ATI, sa mga program nila, is nakita ko yung farm to table. So ang ating mga kababaihan, in the early morning, dito na kumukuha ng mga gulay and then lulutuin na. So meron po kaming cook fest. And then, sa mga different activities po namin gaya ng mga Easter egg hunting, yung mga bata, dito ginaganap para makita ng ating mga bata na meron tayong ganitong hardin na sabi ko nga kanina na hindi lang sa mini park nakikita ang mga hardin na ganito, kundi dito rin sa Barani Mini Park Urban Garden, yung nga lang is ang ating garden is mga vegetable. Nalaman ko ang tungkol sa isang urban garden dahil sa isang meeting sa isang barangay. At doon ko nakita ang malaking pagbabago ng isang malaking basurahan.
At sa isang malaking basurahan, doon pala natin malalaman na pwede pala natin gawin itong isang pagkakakitaan at isang pwede natin siyang taniman ng mga gulay na magiging pakipakinabang sa ating kinabukasan. Malaki ang naging epekto sa aming pangkabuhayan dahil dito hindi na namin kailangan pang magtrabaho o kaya mangamuhan sa iba dahil dito matututo kami magtanim. Dito namin nakukuha ang pangtusto sa aming pang-araw-araw na pangkabuhayan. Meron kaming sariling taniman sa aming bakuran. Na-inspire kami dahil sa mini urban garden, pwede pala namin gawin kahit maliit lang aming bakuran. Pwede kaming makatulong sa environment dahil sa mga waste materials, pwede namin gawin ito pagtaniman like DJ 1.5 imbis na itatapon namin, gagawin na lang namin siyang pagtaniman ng gulay. Dagijay gayam container, sako, kada anyaman nga mabali nga pagmulaan, uray ligay, kada uray data case ti soft drinks, mabalin amin, uray pay helmet, butas, sapatos, mabalin amin. Basta ikastamot DJ kinadakil na, nubasit, jay basit laang. Ngam no dakkel, jay dakkel ti aramatom. Meron kaming barangay ordinances na gaya yung compost pit na gagawa ng kaya sa lahat ng household ay magkakaroon sana ng compost pit para may gagawing pataba. At saka yung household mayroon pang ordinansa o resolution namin na bawat bahay ay may tanim na malunggay. Ang gusto ko lang namin may ano dito sa barangay namin since na andito na kami, ang hinahangad lang namin ay tulungan kami ng mga LGUs, city government na may transfer pa o maipasa pa itong adhikain namin na sana lahat ng barangay ay may sustainable garden, urban garden. Hindi lang urban garden, sa mga rural barangays na may sustainable garden para anuman panahon na darating sagana o may ready tayo na pagkukunan ng mga pagkain o gulay natin. Sa mga nagbabalak gumawa din ng mga urban garden gaya ng Barani Mini Park Urban Garden, masasabi ko lang is huwag tayong matakot na subukan. Mahirap sa umpisa, pero kapag nasa kalagitnaan na is dito natin mapipil at mararamdaman na matututo tayong mahalin ang ating kalikasan. At dito rin tayo magkakaroon ng additional income. Kahit maliit ang ating espasyo, magagawa natin productive ang ating garden. Gumamit tayo ng mga recyclable waste materials at mga iba pang mga kagamitan na pwedeng pagtaniman. So sa lahat po ng nagbabalak na gumawa ng isang munting hardin, subukan lang natin. Huwag tayong matakot at dapat mahalin natin ang ating ginagawa para maging makabuluhan sa dulo. Ito po ay simbolo ng victory or panalo, because as we all know, yung Barani po ay lagi po siyang nag-excel among sa mga contest sa lokal, sa probinsya at sa regional. And siya din po ay nakarating na din sa national. So it is more of a model talaga siya. So bagay yung pangalan niya na Barani Mini Urban Garden Model. Barani Mini Park Urban Garden. Mula basurahan hanggang dito, halaman!